Habang bumabagsak si Tanjiro, nagtataka siya kung nasaan siya, at iniisip na baka ito ay dulot ng kalaban gamit ang kanilang Blood Demon teknike. Ngunit ang huling eksenang malinaw pa sa kanyang alaala, bago siya mahulog ay ang matapang na pagpigil ni Lady Tamayo kay Muzan, bagamat hindi siya tiyak kung hanggang kailan niya ito kayang mapigilan. Dahil dito, tumatak sa isipan ni Tanjiro na kailangan niyang agad makabalik kung nasaan si Muzan, at tapusin na ang laban sa pamamagitan ng pagpatay dito. Mabilis ang kanyang pagbagsak kaya alam niyang kailangan niyang makagawa ng paraan. Ngunit hindi niya magamit ang kanyang breathing techniques dahil sa hindi maayos ang kanyang postura at sa matinding air pressure na humahampas laban sa kanya. Mabuti na lamang at agad siyang nasagip ni Giyu na mabilis siyang nahawakan at hinagis pa itaas upang maiwasan ang pagkahulog. Agad namang nagpasalamat si Tanjiro, ngunit sa hindi niya namamalayan, isang demon ang mabilis na umatake mula sa kanyang likuran. Agad niyang ginamit ang Breath of Water, first form, upang mabilis na lipulin ang demon na umatake sa kanya. Sumigaw si Giyu dahil lumabas ang napakaraming demon sa pintuan kung nasaan si Tanjiro. Ginamit ng dalawa ang kanilang water breathing techniques, at sa isang sabayang mabilis na atake ay nagawa nilang patayin ang lahat ng demon ng sabay-sabay. Namangha si Tanjiro kay Giyu dahil agad nitong nalaman ang teknik na kanyang gagamitin at lumikha pa ng sarili nitong teknik na akmang-akma sa kanyang atake. Gamit ang Breath of the Serpent, fifth form, mabilis na pinaslang ni Obanai ang mga demon na humahabol sa kanya, sabay sigaw ng, "Layuan niyo si Kanroji." Dahil sa kanyang narinig, hindi napigilan ng dalaga ang pagkakilig, na mula ang kanyang mukha, lalo na nang lapitan siya ni Obanai upang kamustahin. Samantala, sa panig nina Muichiro at Gyomei, sinalubong sila ng napakaraming lower-ranked demons na sunod-sunod na umaatake. Napansin naman ni Gyomei na marahil ay estratehiya ito ng kalaban upang mabilis silang mapagod. Malungkot na nagtanong si Muichiro kay Gyomei tungkol kay Oyakata-sama, ang pinuno ng Demon Slayer Corps. Dito sinabi ni Gyomei na nauna na siya sa kabilang buhay kaysa sa atin, at tinawag niya itong isang napakagandang huling sandali. Hindi naman ma-imagine ni Muichiro na nadiskubre ni Muzan ang kinalalagyan ni Oyakata. Kaya tinanong niya si Gyomei kung ginawa ba nitong pain ang mismong sarili. At diretsong sinagot siya ni Gyomei ng isang matatag na oo, dahil bilang na rin ang natitira niyang mga araw. Naiiyak na sinabi ni Muichiro na hindi lamang ang kanyang kapatid ang pinaslang ni Muzan, kundi pati na rin ang kanilang ikalawang ama. Sa sandaling iyon, napalitan ng matinding galit ang kanyang nadarama at buong puso siyang nangako na papatayin si Muzan at ipapakita rito ang tunay na impyerno. Idinagdag pa ni Gyomei na ganoon din ang nararamdaman ng lahat laban kay Muzan. Hindi pa rin matanggap ni Sanemi ang pagkamatay ni Oyakata-sama at nanatili siyang tulala. Gayunpaman, nanatili siyang alerto, at nang biglang umatake ang isang demon, mabilis niya itong napatay. Ilang sandali pa, nagsidatingan na rin ang iba pang mga demon. Ngunit wala na siyang pakialam, galit niyang binitiwan ang mga salitang, "Papatayin ko kayong lahat." Patuloy sa mabilis na pagtakbo si Inosuke, at bawat demon na lumilipad sa kanyang harapan ay isa-isa niyang pinapatay. Sa halip na kabahan, natuwa pa siya dahil sa wakas ay masusubukan niya ang resulta ng kanyang matinding training. Samantala, si Genya ay nagtataka kung nasaan siya, at taimtim niyang inisip na sana ay nasa maayos na kalagayan ang kanyang kuya. Habang tumatakbo si Zenitsu, nakarinig siya ng sigaw ng isang tao malapit sa kanyang kinaroroonan, kaya agad niya itong pinuntahan. Nakaamoy ng dugo si Shinobu, at nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Doma, ang second upper moon demon na abalang nagmumukbang ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Shinobu sa kanyang nasaksihan. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.